Ang ating asset po ay minerals sa ating bansa, at bilang mga professionals, ibibila po natin ang ating bansa na huwag mananatili sa makalumang paraan. Makipag-usap po tayo sa mga higante, sa mga progress ng mga nations. Gagawin po natin industrialize ang ating bansa. Tayo ay maging supplier ng mga semiconductor at mga supplier din ng mga microchips na gagamitin ng AI, at marating po natin ang ating pangarap na maging advanced mission kasabay ng ibang mga Asian nation dito sa bansa. Isuto na sila maganda natin ang ating bansa in the future. Kakagulo po ngayon dahil sa trendings patungkol sa Paksilica Hub. Marami pong mga mali-maling mga kaisipan patungkol dito, kasi nakikita po ng karamihan ng mga post sa social media na ang karamihang lugar sa Amerika ay kumukontra patungkol sa pagtayo ng mga data centers. Ang Paksilica Hub ay hindi po ito data centers. Ito po ay pabrika, proposed na pabrika ng mga microchips at mga semiconductor chips na gagamitin nga sa AI. So hindi po ito purely data centers, kundi factory po. Bakit dito po ang proposal ng factory? Dahil tayo po ay supplier, isa sa mga malaking suppliers po ng mga minerals katulad ng mga nickel, copper, cobalt na nandito po sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya dito po sila gustong lumugar upang makamura po sa production o sa cost. Yun po ang dahilan. Hindi po ito data centers na yun nga ang kinukontra doon sa mga ibang bansa. Kaya mali-mali po ang ating pagkakaunawa. Po tayo magpapatuloy. Ang ating pong advocacy ay patungkol po sa mga energy saving devices, patungkol po sa device na kinakabit po sa sasakyan, sa motor at saka sa stove. Ito po yung kinabit ko sa aking sasakyan upang makaminos sa fuel, makatulong sa climate change at saka sa pollution. Sa ating device ay wala pong binago sa makina. Wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang ating po ay tapping point. Gumawa lang po dito ng T at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos, yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag-switch off and on. Tapos, itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito ay konti na lang na tira at dadagdagan lang ito. Binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung. Tuloy po tayo sa ating subject matter patungkol po nga dito sa Paksilica Hub. Ito po nga ay factory, magiging pabrika po ito ng mga microchips na gagamitin ng mga AI. So, ito po ay pagkakataon dahil ito po dito po ang ating talent, dito po ang ating, kumbaga ito po yung strength, ito po yung ating asset bilang mga Pilipino, dahil doon sa ibang bansa ang kanila pong asset ay katulad sa Middle East, mayroon silang langis, mayroon sila doong crude oil. At upang magawa po yung crude oil, magkakaroon po ng drilling, kaya binubutas-butas nila lahat yung mga lugar nila hanggang sa dagat dahil nagde-drilling nga po sila. Pero dahil oil ang mayroon sila, kalbo o mga desierto po ang mga lugar nila, wala po silang mga katulad sa atin na mayroon po tayo mga gubat, mga pananim, mga bukid, mga bundok na puno ng mga trees, mga halaman. Ang mayroon tayo is yung abundant ng mga minerals. So, yun po ang mayroon tayo dito. So, kung mayroon tayo niyan, atin na lang bang pababayaan yan, na atin na lang pong palipasin ang ating mga buhay sa mundo na hindi natin pakinabangan yan? Atin pong pakinabangan yan. Dito po sa Pilipinas, ang may-ari po ng mga lupa at ang mga minerals na yan ay ang buong sambayanan po ng Pilipinas. So, kailangan mapakinabangan po yan ng mga taong bayan.
So, paano po? Kailangan siyempre minahin. Ngayon, kapag minimina yan, siyempre, mayroong mga lugar dyan o mga tao na matamaan. At yung worry, yung pag-alala, o siyempre mayroong matamaan dyan, siyempre mayroon naman pong kompensasyon. Hindi naman po yan itataboy basta na gano'n na lang. Siyempre, ang may obligasyon yan, yung mga congressman at mga mayor, alagaan nila ang kanilang mga constituents na paano nila matulungan ito na magkakaroon ng tamang kompensasyon dahil kapag binigyan na po ng warning o notice na yung area na yan ay gagawing economic zone, kailangan maghanda na huwag nang magkapatagal kasi pag ginamit na sa konstitusyon na kapag gagamitin yung lupa, hindi po pwedeng hadlangan kasi yan po ay para sa progress ng buong bansa. So kapag po mayroong ganong plano o may mga direktiba, kailangan po ang mga congressman at mga mayor, ayun ang kanilang kaya nga nandyan sila dahil yan po ang kanilang function, ang kanilang mga gawain na tulungan yung mga mamamayan dahil tulungan upang magkakaroon ng tamang kompensasyon upang makahanap ng ibang lugar kung saan sila magpatuloy sa kanilang pananim. Yan po ang dapat mangyari, hindi po pwedeng hadlangan dahil yan po ay progress ng buong Pilipinas. Ngayon, patungkol naman po sa mga waste o mga dumi na mailabas po diyan sa mga mining na yan po ay gawain ng mga DNR. Kung kulang po ng mga tauhan ng DNR, kailangan dagdagan po yan dahil mayroon pong tamang proseso na hindi po basta-basta magtapon ng mga waste doon sa mga ilog o sa mga lugar. Hindi po dapat magkalat ang mga waste na yan dahil mayroon pong paraan yan. Paano maipon yan, paano ma-filter. Hindi po pwede magtapon ng kung anong minerals, kung anong basta nilang ikalat, ibuhos sa dagat o ibuhos sa ilog. Hindi po pwede yan. Mayroon pong tamang paraan yan at yung magtapon na yan ay pwedeng pahintuin na bawalan sa pag-operasyon until makakomply po sa tamang direktiba o instruction o pamaraan paanong tamang gawain sa pagmimina. So dapat yan upang ma-achieve po ang ganyang pamaraan na susunod po sa patakaran kung paano magmimina, ang dapat mong gawin sa gobyerno ay yung magmimina lamang ay yung sumusunod sa ISO. Doon sa ISO, dahil every 3 months mag-i-evaluate po ang ISO kung sumusunod ba ang kumpanya o hindi. Kapag hindi sumunod, babawiin po yung kanilang membership sa ISO. So yung number mayroon pong mayroon pong 1901, mayroon pong 1401, mayroon pong mga safety measures dyan, paano magtapon ng mga paanong sistema upang hindi magkalat po. So mayroon pong paraan yan, ipapatupad lamang po yan. So yun po, mariresolve po ang mga patungkol po sa mga waste. Ngayon, patungkol po sa progress, ang Cebu, nakikita ko po sa social media na sila po ay open patungkol nga dito sa development ng dito sa Pacsilica at ganun din ang Davao, nakikitaan ko rin. So, ibig sabihin, kung ating pong palawigin o ating pong ikalap itong development, mariresolba po natin ang problema natin na imbalance po ang development sa ating bansa na lahat ng tipon-tipon pumunta dito lahat sa Manila kasi yung mga ating mga engineers, mga programmers, mga IT professionals, lahat nandito po sa Manila lahat kasi wala pong mapasukan diyan sa probinsya at ang sahod naman po ay hindi balas nga, mababa po ang sahod. Kaya kapag dalhin po ito sa mga probinsya, itong mga factory na ito, yung mga mining yung itong mga refinery na mga ng minerals doon sa probinsya, dalhin kung pwede dalhin doon sa Central Visayas, doon sa Cagayan o kung pwede sa Butuan o saan mang lugar dyan sa Leyte, doon sa mga underdeveloped, mayroon ng mga magandang factory doon, simpre tatabihan po yan ng mga dapat mga developers mag-develop po ng mga area, ng mga high-end na mga subdivisions upang yung mga may pera titira doon. So mag-i-improve na naman yung mga iba't ibang lugar natin, kaya hindi po magiging concentrated po dito lamang sa Maynila lahat. So, magkakalat na po yung development kasi kung nasaan yung mga may pera, maaaring mga foreigners hahanap din sa mga lugar. Siyempre, magtatayo na din ng mga magandang malls, mga supermarket doon sa mga area na yan. Then, sabay-sabay na po ang mga development, industrial development,
tapos mga residential development, kasama na itatayo yung mga magandang schools at magandang hospitals, nandyan sumadevelop na po ang bansa. So yan po ang ating pagkakataon, yan po ang ating isipin upang umunlad po ang ating bansang Pilipinas. Yan po mga kababayan.